So yun, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayong mid-2025 itong iPhone 13. Mas sulit na ba siyang i-purchase ngayon? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. And shout out sa mga nakanood ng ating pagbili ng iPhone 13 sa Greenhill. Siyempre doon sa ating trusted seller na si Ate Mayet or si Ate Mayet. Ang magandang balita kasi mga J-Vlog, ang iPhone 13 po doon ay sobrang baba na lang ng presyo. Biruin mo for as low as 16.5 eh makakabili ka na ng iPhone 13. Kaya nag-decide ako, why not i-review natin siya quarterly or di ba? Para ma-refresh tayo sa mga presyo ng iPhones ngayon. So yun nga, na-review natin siya ng early 2025 with the price tag of 22,000 pesos. Pero ngayong mid-2025, may price tag na lang po ito na 16,500 pesos. Ayun na, for as low as 16,500 doon sa ating trusted seller na si Ate Mayet ng CMB Gadgets. At syempre, meron silang permanent shop sa Kinyal Telecom by CMB Gadgets, 3rd floor, V-Mall, Greenhill, San Juan City. Grabe, nakakatuwa na iPhone 13 ngayon ay ganun na lang po ka-affordable. Tapos, hindi pa po kumukupas ang performance itong device ito dahil napakalakas pa rin ng chipset, napakaganda pa rin ng camera. Ganito po talaga ang longevity ng iPhones. And syempre, ma-update po to sa upcoming iOS natin na ang tatawag na raw is iOS 26. So, kaya nila tinawag na iOS 26 kasi inano na nila to sa year. So, pag naglabas sila ng iOS ngayon, kina next year na year model nila yon i-refer. So, 2026 next year, kaya iOS 26. So, malay natin ang mga iPhones mag-transition na rin sa ganon. Pero, syempre, ang rumors pa rin is iOS 7. Pero, syempre, ang rumors pa rin is iPhone 17. Malay natin, magiging iPhone 26 na rin yan. Hindi natin alam, di ba? So, ayan mga ka-J-Vlog. Dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit pa ba itong i-purchase. So, yun nga mga ka-J-Vlog, ang nakakatuwa kasi dito sa iPhone 13 ngayon. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, napakatagal pa rin niyang gamitin. At, yun nga, ang isang buying factor natin dito sa iPhone 13 ngayon is yung camera. Meron siyang dual rear camera system with 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera with 4K video recording support sa 60 FPS. Ang maganda doon, both rear at front-facing camera ay support po ng 4K resolution up to 60 FPS. Tapos, while recording, pwede kayo mag-switch sa ultra-wide to rear camera ng nang hindi nyo pinopost yung video. Kasi same resolution din ang ino-offer din ng 4K video recording ang ultra-wide camera ng iPhone 13. Ang isang buying factor nyo sa iPhone 13 ngayong mid-2025, yung cinematic mode. Dito po kasi nagsimula ang cinematic mode niya na sobrang gandang feature yan ng iPhone 13 series. At syempre, nandito na yan sa iPhone 13 ngayon. Kasi kung i-compare mo yung presyo ngayon ng iPhone 12, napakamura na lang po rin ng iPhone 12 ngayon kasi makakuha na kanyan 14.5. So, 2,000 pesos price difference. Kaya marami consumers naguguluhan. Mag-iPhone 12 ba sila or iPhone 12 Pro? Kasi yung 12 Pro po, halos kasing din ng presyo na itong iPhone 13. I think 17K. For as low as 17K for the iPhone 12 Pro. Tapos iPhone 13, 16.5. Kaya, ayun, stay tuned. Gagawa tayo ng mga phone comparo about sa iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 versus iPhone 12 Pro. So, yun nga, meron siyang glossy glass, aluminum frame body, at again, ito na rin yung mas pini-prefer ng mga ibang consumer na iPhone, yung merong 6.1 inches na screen size. At syempre, pag base model matic, yung ibang consumers mas gusto yung color option ng base model. Tulad kami, marami kaming base model. Ito iPhone 13, meron akong iPhone 16. Binili ko tong iPhone 16 dahil sa ultramarine. Yung asawa Nesh ko naman, bumili ng iPhone 16 Plus dahil sa iPhone 16 na color pink. So again, yung mga consumers kasi, when buying a smartphone, kinukonsider rin nila ang color options. Parami kayong color options sa base model. To be honest medyo nagiging boring na ang color option ng Pro Max, Pro at Pro Max. Parang more serious looking na sila More on dark side, di ba? Ang pinaka maganda lang na color ngayon ng 16 Pro Max, yung Desert Titanium, na medyo parang pina-hype lang nila yan kasi tinanggal nila yan sa 15 Pro Max, binalik nila yung gold sa 16 series. Yun ngayon ang naging target na kunin ng mga consumers. So, syempre, every year may special color naman ng Pro and Pro Max.
At yan yung kinukuha ko, yung special color. Medyo boring na kasi yung mga color ngayon ng Pro Max. Space gray, graphite, ano pa ba yun? Silver, diba? So medyo boring na at maganda dito sa base model. Marami kayong option. Dito sa 16 series, meron kayong option na teal, ultramarine, yung napaka-gorgeous na Barbie pink, diba? White and black. Dito sa iPhone 13, marami rin kayong mga gandang color option dito. Yung red, napakaganda ng red neto. Very matingkad. Wow, sobrang tingkad ng color niya. Meron tayong blue, black, white na basic, starlight yun, tsaka midnight ang tawag. Tapos yung alpine green, na yun din yung isa kong iPhone 13, yung binigay ko sa mother ko, alpine green. Tapos ito yung color blue. So for me, when buying an iPhone 13, ang i-recommend, Lods, ano ba gusto mong i-recommend sa aming kulay? For me, go for the product red. Ang ganda ng product red, lalo-lalo sa mga color red lovers dyan. Yung pagka-red niya is cherry red. Ganon. Yung parang Ferrari red na yung color nung iPhone 13. Compare sa iPhone 12 na meron ako noon, product red yung iPhone 12 ko. Ang tawag ko doon, low blood red. Sobrang pale ng color niya. So, ayun. Dito yung blue. Maganda rin tong blue. So, when it comes sa design and aesthetic, napakaganda pa rin. Even though 4 years na tong device na to, nakaka-attract pa rin ng consumer pag ginamit ito outdoor. Siyempre, ayan. Buying factor din ng consumer is design and aesthetic na pariguradong makukuha ang atensyon nyo dito sa iPhone 13 din. So, meron siyang diagonal shape camera module. So, ginawa nilang diagonal to dahil nga, sabi nga ni Apple, na para ma-maximize yung ganyan na square shape dito. Diba sa iPhone 12 kasi ano siya, vertical. Kung diniagonal nila kasi mas bigger lens na po ang iPhone 13 and mas bigger lang ng konti ang camera lens ng iPhone 14 Plus. Ayan o. I don't know kung makita nyo yung difference. Pero pag actual, mas malaki lang ng konti yung lente ng iPhone 14 compare sa iPhone 13. Ang isang reason dyan is of course for low light shots or sa aperture. Mas okay, mas bigger lens yung provide ng iPhone 14. Kaya mas okay siya for low light shot. Pero syempre, when it comes sa low light shot din ng iPhone 13 still, napakaganda pa rin mga J-Vlog. For me, kung bibili kayo ng base model ng iPhone ngayon, mamimili kayo 11, 12, 13 or 12 Pro, I'll go for the iPhone 13. Ang una dyang i-refer ko sa inyo, cinematic mode. Napaka-solid. Siyempre, dual sear speakers. Meron tong ingress protection din, IP rating or water resistant rating na IP67, water and dust resistant. At when it comes sa screen niya, napakaganda rin. So, siyempre, meron din siyang notch display, standard 60Hz. 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. So, again, yung mga ibang consumers, mas pini-prefer na yung smaller iPhones ngayon. Ako rin, to. Meron akong mga base model 16, meron akong iPhone 12, meron akong iPhone 11, puro base model. Isa lang ang Pro Max ko. Yun lang ang gusto ko. Magkaroon lang ako ng isang Pro Max tapos target ko ng mga base model ng iPhone kasi napaganda naman kasi ng mga color options no, sa base model devices. So video sample, rear camera of the iPhone 13. So pinamax sa resolution niya is Full HD 1080. So ang pinamax sa resolution niya is 4K resolution, 60 FPS. Pero gamit natin is Full HD 1080p up to 60 FPS. Ayan. Ang maganda rin dito, same lang ng resolution ng rear ng ultra wide camera. So 4K resolution din. Ayan, no? You can switch sa ultra wide ng napakabilis lang, same resolution. Ultra wide, main, and zoom is up to 3 times zoom tayo. So video sample, front facing camera of the iPhone 13. So pinamax sa resolution niya is 4K resolution, same sa rear at front facing camera. Ang gamit natin is Full HD 1080p, 60 FPS. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang camera quality ng iPhone. Ayan, napakalinaw. Mag-alas 6 na, magdidilim na, pero tingnan nyo naman ang lighting condition natin pag gamit natin is iPhone. Napakaganda.
So perfect na perfect nga i-recommend itong iPhone 13 sa mga naghahanap ng iPhone na magagamit nila for making contents. So video sample, cinematic mode of the iPhone 13. So ito yung sinasabi ko sa inyo na maganda na i-purchase ngayon. Biruin mo sa Green Hills, makakabili ka na lang for as low as 16,000 pesos ng iPhone 13. At ito na rin yung isang buying factor ng mga consumers sa iPhone, cinematic mode. Tingnan nyo naman, background blur, nakafocus lang sa subject. Ito rin yung isa sa pinakamagandang ginawa ni Apple sa camera app nila, yung cinematic mode. Ayan, kung gusto nyo ng may cinematic mode for an affordable price, go for the iPhone 13. Napakaganda. So, let's explore yung binili nating iPhone 13 sa trusted seller natin na si Ate Mayet sa Green Hills. So, tingnan nyo naman, napakinis po ng iPhone 13 na to. Ayan, no? Again, makakakuha rin naman kayo ng mga gandang device ng iPhone 13 din sa CMB Gadgets. Pero, expect nyo na may mga ganyan, no? Hindi, ayan, no? Hindi siya totally 100% smooth. Pero, ganyan sa akin, okay na yan, eh. Makinis pa rin naman yung likod. Ayan, no? So, expect nyo na yan, pag second hand, bibili talaga kayo. May mga konting scratches yan na hindi naman talaga mawawala yan, diba? So, pwede nyo naman yan lagyan ng case. Matatakpan din naman yan. And maganda yung mga condition ng unit natin. For as low as 16.5, mayroon ka ng iPhone 13 sa CMB Gadgets. So, ayan yung iPhone 13 natin. Glossy glass with dual rear camera system. So, 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera. Napakalinaw ng camera ng iPhone 13. Syempre with cinematic mode yan. Aluminum frame. Meron tayo dito sa right side na power button. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side is yung ring and silent toggle and yung volume rocker. Tapos yung SIM tray. Sa baba naman, syempre lightning port to, microphone and a speaker grill. So dual stereo speakers ang iPhone 13. Isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa earpiece. So nakapaglaro na tayo dito ng few games sa iPhone 13 and stay tuned, i-game test din natin to. Ayan, kayang-kaya niya naman i-handle yung mga tinest nating games dito sa device na to. At meron siyang standard 60Hz refresh rate, notch display, and syempre mga J-Vlog, Super Retina XDR OLED display itong device na to. Napaka solid no, 6.1 inches at ito na rin yung karamihang piniprefer ng consumer na screen size, 6.1 inches. So yun nga ang unang nyo rin titingnan pag bibili kayo ng iPhone, syempre yung True Tone, kung may True Tone ba siya, battery health. So yung battery health nitong device natin is nasa ano lang siya, 86%. Again, 86% mataas yan sa ganitong edad ng device, 2021 pa to, for 4 years na. 86% is very acceptable na sa ganitong device at matagal pa ito magagamit. Huwag kayo mag-alala. Try natin, explore natin yung camera niya. Sa camera, napakalinaw ng camera ng iPhone 13. Syempre, meron tayong 0.5 for ultra-wide camera. Meron tayong video mode. So, yun nga, meron tayong 4K up to 60 FPS and including the ultra-wide camera is 4K din. Ang maganda dito, while recording, pwede kayo mag-switch sa ultra-wide and main camera ng napakabilis lang. So, ganun kaganda or very convenient ang camera ng iPhone 13. Meron tayong cinematic mode. Siyempre, ito rin yung isang buying factor natin sa iPhone 13 is yung cinematic. So, let's try to take some photos using the cinematic mode. So, let's try to take video using the cinematic mode. Ayan. Magbibigay rin ako ng video sample later on. Ayan, no, grabe yung pagka-background blur niya, no? Slow motion, ayan, up to 240 FPS. And meron tayong time-lapse. Portrait mode for background blur, meron din. Portrait mode for background blur, syempre, meron din dito. And panorama. Front-facing camera naman, wala tayong panorama for front-facing. Portrait, meron. Photo mode. Video, maganda rin. Even the front-facing camera is 4K video recording. At meron din tayong cinematic sa front-facing camera. So yun mga ka-J-Vlog, ang camera app ng iPhone 13. Very simple lang. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit ba bang i-purchase ang iPhone 13 ngayong 2025? Ang quick answer dyan mga ka-J-Vlog, definitely. It's the perfect time na mag-purchase ng iPhone 13. Lalo-lalo na mura-mura na to. Tulad na sinabi ko sa inyo, nung ni-review natin to nung early 2025 ng January, nasa 22,000 pesos. Pero ngayon, nasa 16,500 na lang po ang iPhone 13. Pre-love units na napakaganda ng condition. Pero take note na meron pa rin pong brand new ang iPhone 13 na nagkakalaga ng 27,000 to 28,000 pesos.
Pero kung makakuha naman na kayo ng mga ganitong kagandang condition na pre-love, malaki po ang inyong madi-discount. So again, when buying a smartphone, wag po kayo parati magbe-base lang sa battery health. Mag-base din kayo sa milliamp hour battery capacity ng device. Take for example ang iPhone 13, meron lang po itong 3,000 plus milliamp hour. Kung diretso nyo ito gagamitin sa gaming, malamang at sa malamang, mabilis po siyang malobat. Pero kung gagamitin nyo siya for day-to-day use, casual things, taking photos, social media, diba? Patagal din. Abot din naman na isang araw ang inyong iPhone 13. Again, napaganda ng performance ng kanyang chipset sa gaming. Wala tayong marereklamo dyan. Ang pinaka ihila lang talaga sa iPhone 13 nyo pagdating sa gaming, syempre, battery. So again mga ka-J-Vlog, saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba, kundi sa nire-recommend natin shop, ang CMB Gadgets, Tol X807, second floor, Green San Juan City. Or you can visit their permanent shop sa third floor, V-Mall, Green San Juan City, ang Kenyal Telecom. Sabihin nyo lang, napanood nyo kay J-Vlog, matik bibigyan kayo ng napakagandang deal ng shop na yan. At syempre, meron silang mga magandang freebie na ma-offer para sa inyo.